Third video na. 97 na lang, gay. Nabanggit ko na nakarang video ko na hindi ito yung first time ko makapag-abroad. Third time ko na to. Unang abroad ko, 2013. Kalimutan ko ng petsa. Basta, 22 years old lang yata ako. Unang alis ko, Saudi Arabia, tapos Taiwan, tapos ngayon South Korea. Naalala ko Saudi Arabia. Sobrang wala akong ideya sa culture. Wala eh, no choice lang talaga. Kailangan ko lang talaga mag-abroad eh. Pilipinas kasi, isa akong dakilang tambay, walang pangarap sa buhay. Gusto ko lang mag-inom, magpuyat, maglaro ng computer games, tumambay, mag-basketball, basta ganun lang gusto kong buhay. Wala talaga akong direction pa. Mahigit 20 na ako nun, dapat kahit pa paano, matino akong trabaho eh. Kaso wala eh. Wala rin ako matinong trabaho na. Nakakapasok man akong trabaho, siguro mga 3 araw lang, ayoko na. 2 linggo lang, ayoko na. Basta pag naisip kong ayoko na magtrabaho, ayoko na. So, nung nakapag-Saudi ako, 2 years yun straight. Walang uwian. Pinirma ang kontrata nun, nasa 1,000 real plus 200. Siguro may equivalent nun, nasa 13,000 pesos yata, parang ganun lang. Pero tinanggap ko pa rin kasi, syempre, ayoko na maging palamunin sa bahay, ayoko maging pabigat eh. Pino-choose ako, natapos ko yung kontrata na walang uwian. Pero, masasabi ko yung experience ko dun sobrang kakaiba. Sobrang unique, sobrang dami kong natutunan. Doon ko na-realize na ang lawak pala talaga ng mundo. Nandun din yung mga worst experience, di lang mga best. Yung kumpanyang napasukan ko dun, subcontractor lang kami kung saan kami dinideploy, depende kung saan may kailangan, parang ganun. Yung unang kumpanyang na pinagtapunan sa akin, tinapon talaga yun. EPCC, cement company yun. Nag-install kami doon ng elevator na wala akong alam, pero no choice, ako yung helper nila eh. Pero sa kontrata ko, mechanical technician kami. Pagdating doon, tagapala lang pala. Kasama ko yung 2 Indiano. Yung isa engineer, yung isa helper na malaki katawan, malaking tao, sanay sa buhatan. Tapos ako na, wala man naka-experience sa magbuhat ng mabigat. Tapos, bumalik ako doon sa company namin kasi natapos na namin yung install yung elevator eh. Pero grabing lula ako nun, tanginang yan. Akyat baba ako, 13th floor. Araw-araw yun, sa 3 buwan, akyat baba kami nun. Dahan-dahan namin ini-install yung railings ng mismong elevator eh. Pero, okay lang naman, nakasurvive kahit pa paano. Kahit ako lang yung Pilipino kasama nila, okay naman silang kabanding kahit pa paano. Mabait yung 2 na kasama ko. Sumunod nun, bumalik pala ako dun. Na-deploy na naman kami ulit doon, pero hindi na bilang mechanical something shit. Helper na. Yung tipong nagpapala kami ng mga bundok ng buhangin. 9 months kami doon. Wala rin kaming overtime. As in, basic na sahod lang. Sinasahod kong malinis siguro nasa 13,000. Minsan kulang pa. Pero wala eh. No choice eh. Sinis namin. Libre naman pagkain. Libre naman din bahay. Okay na yun. Tsaga-tsaga na lang. Doon ko na lang din nalaman. Naalala ko, siguro mga 4 months na yata ako dun sa Saudi. Nalaman ko, buntis pala yung girlfriend ko. Na wife ko na ngayon, tapos may anak na rin kami ngayon. Naalala ko noon, mangyak-ngyak pa ako noon eh. Kasi nung nag-PT na siya, sinabi niya na sa akin na yun na nga, buntis siya. Iyak din talaga ako, no? Kasi syempre, first baby ko, kaso malayo naman ako. Bigat sa pakiramdam, medyo malungkot. Pero wala eh, no choice. Mahaba-haba pa yung kontratang kailangan tapusin nun, pero go lang naman. Naging unique din yung experience ko dun sa Saudi Arabia. Kasi kahit hindi naman ganun kalaki yung Saudi, pero yung mga naging kaibigan ko doon, yung mga taong nakilala ko, na hanggang ngayon, kahit pa paano, nakakontak pa namin yung isa. Ang dami kong pwedeng ikwento about dun sa Saudi Arabia. Pero, hindi ko makwento yung tungkol sa trabaho eh. Kasi wala naman ako maalala na tungkol sa trabaho. Kasi yung pinaka-connection talaga doon, yung kahit maliit sahod mo, naming mga Pilipino doon. Nga pala, naalala ko lang. Yun pala yung lugar na kung saan, kakatapak mo pa lang ng lupain nila, pero ang dami mo nang kumpare. Mga Indiano doon, automatic, pare yung tawag sa mga Pilipino din. Kahit pa paano, dami ko rin naging tropang mga Indiano doon, kahit yung tik yung amoy nila, pero okay lang. Nasanay na yung ilong ko, siguro mga 1 linggo lang na talagang humahagod sa ilong, pero no choice eh, sila talaga makakasama mo during work eh. Siguro yung pinaka-experience na hindi ko din talaga makakalimutan habang nasa Saudi ako, yung mga kakwarto ko doon, hindi ko talaga sila makakalimutan. Kasi parang ako yung pinaka-bunso nilang parang bunsong kapatid or bunsong anak, parang ganun. Kasi medyo may edad na yung mga kasama ko doon, pero talagang grabe yung gabay na ginagawa nila sa akin. Grabe yung paalala, yung mga aral na natutunan ko sa kanila. Sila talaga yung mga hindi ko talaga makakalimutan, yung mga nakasama ko sa kwarto noon bago ako umuwi ng Pinas. Speaking of pag-uwi ng Pinas, yan, masaya din yun syempre. First time namin magkikita ng panganay ko, kaya paano ko ba naman makakalimutan yun? 1 year and 7 months na yata siya nun. Talagang, wala, syempre, masaya sa pakiramdam eh. May panganay na ako, isipin mo, umalis ako ng Pilipinas, binata pa, tapos pag-uwi ko may anak na ako. Yun, pagkatapos nag-Saudi, siguro mga ilang buwan lang, mga 7 months, 5 months. Sa Taiwan naman ako kasi kinulit na ako ng mama ko na mag-Taiwan na daw ako. Gusto ko rin, syempre gusto ko rin dahil di na ako nakahanap ng permanenteng trabaho sa Pilipinas.
So, no choice, mag-abroad pa ulit. Teka lang, naalala ko, nung nasa Saudi pala ako, doon pala ako unang naka-experience na magtato. Doon ko pala nakilala si Jay Freestyle, yung idol ko sa pagtato. Pero, pag-usapan natin yung sa susunod na vlog ko. Basta. Pero ang tattoo ko na ginagawa sa Saudi, yung sa tropa ko lang, sa balat lang, ballpen lang gamit ko, tapos ano lang, kinakalat-kalat ko lang para magkaroon ng shading. Basta, dun pa lang, nagdo-drawing na ako, nagsama balat. Tapos sinasabihan nga nila ako na, magtattoo ka na lang, Kel. Na, wala naman ako idea din sa pagdato, no? Pero, ayan. Chika natin sa susunod na vlog. Teka lang. Di pa rin ako nakapag-research ng ending ko talaga, oh.